Ito ang paraiso ng Dingalan Aurora na napapaligiran ng Karagatang Pasipiko at Sierra Madre Mountains. Sobrang dami ditong magandang pasyalan. May ilog, may falls at dagat. Kaya isa ito sa mga favorite na lugar na pinupuntahan ko. At ito yung tamang season na pagpunta dito. At ito naman yung mga matadaanan mo kapag papunta ka dito. Mula pa lang sa Nueva Ecija ay bubusugin ka na ng mga magagandang tanawin. 3 days and 2 nights nga pala kami nagstay dito para mapakita ko sa inyo kung magkano ang ginastos namin at kung gaano kaganda dito. At naghanap kami ng murang pwedeng pagstayan nyo. For only 1,500 pesos, good for 3 packs na. Dahil pag andito ka sa Dingalan, susulitin mo talaga ang araw mo dito. Dahil isa ito sa tinatawag na paraiso sa Luzon na tinagurian din na Batanes of the East dahil sa angking ganda nito. At 3 to 4 hours lang ang layo nito mula sa Metro Manila. Kaya nagbiyahe nga kami mula Cavite papuntang Dingalan Aurora. Nag-stop over nga muna kami sa May Gabaldon para kumain at kumuha din ng mga clips kasi sobrang ganda dito. First day namin, lunch na din kami dumating sa May Dingalan. Sa dami kasi ng dinaanan namin sa May Nueva Ecija dahil sa ganda nito. Dito nga pala kami nagstay sa Talinden, Cabanas. Dahil dito, mura lang ang magstay dito. Meron silang cabana na 1,500, good for 3 packs na ito per night. May kubo din sila na good for 10 packs na 4,500 pesos lang. Kumpleto na din sila dito ng lutuan at utensils na libre nyo lang magagamit. May mga mesa na din sila dito na pwede nyo kainan or tambayan. Kaya panalo din dito. Nag-avail din kami sa kanila ng Batanes of the East na tour dahil nag-offer din sila dito ng tour packages. Kasama na ang lunch. So, sinimulan na nga namin gumala. Una nga pinuntahan namin dito ay ang Abungan Falls na 20 minutes away lang sa pinagstayan namin. Sa ngayon, dahil may oras lang ang bukas ng daan papuntang Barangay Ibona, ay ito lang muna yung dinaanan namin. 20 pesos ang entrance fee nila dito. Malamig ang tubig at very Instagrammable. Maganda naman ang daan papunta dito. Pero pag malapit ka na sa falls, ay medyo rough road at may river crossing ang papunta dito. Pero carry lang din naman ng mga motor namin. Pero kung ayaw nyo mag-river crossing, ay pwede din naman kayo dito makipark sa mga bahayan. Then mag-abot na lang kayo para sa parking. Then maglakad kayo or sumakay ng kuliglig papunta dito. Then after, bumalik na kami sa pinagstayan namin. At naglakad kami ng 5 minutes papuntang Dingalan Beach. Dito na kami naligo at nag-enjoy maghapon. Pebbles nga ang dagat nila dito, kaya malinaw at malinis. Day 2. Paggising namin, bumalik kami sa Barangay Ibona para pumunta naman sa Lipit River. 10 pesos naman ang entrance fee nila dito. At may mga cottages na din sila dito kung kinakailangan nyo. May konting rough road nga din ang dadaanan nyo papunta dito. Tapos, tiyempo pa nga pagpunta namin, may event sila na Arbor Day nung pumunta kami. Then after, bumalik ulit kami sa May Talinden, Cabanas. Dahil doon kami susunduin ni Kuya Mark Lester na tour guide namin papuntang Feeder Port. Pero bago nga kami pumunta sa May Feeder Port, ay dumaan muna kami sa May Talipapa para umorder naman ng mga seafoods na lulutuin namin para sa aming dinner. Dahil yung owner mismo ng Talinden, Cabanas ay may pwesto mismo sa Talipapa. Sobrang mura nga din ng mga seafoods nila dito. At ang dami mo pang pagpipilian. Ito yung isa sa pinaka-highlight na pwede nyong gawin sa Dingalan, ang mag-tour sa Batanes of the East at magpunta sa Suwa Rock Formation at magpunta sa Lamau Caves. Sa Talinden, Cabanas na nga din kami nag-avail ng tour para less hassle. 800 pesos each lang ito kung 10 packs kayo. Kasama na dito yung environmental fee, boat fee, tour guide fee at budol fight lunch. Dito, nagpark kami ng aming motor malapit sa May Feeder Port. 20 pesos lang ang charge nila dito para sa parking fee. Then, sasakay kayo ng bangka sa May Feeder Port papuntang White Beach. Magbabayad naman kayo ng 20 pesos na entrance fee doon sa May White Beach. Then, mag-hike lang kayo ng 30 minutes papunta sa tuktok nito. Ito lang naman ang magiging view mo. Ito yung tinatawag nila na Batanes of the East view. Yung parang nasa painting yung background mo na Malabatanes sa ganda. Kaya pag narating mo ito, tsak natanggal ang pagod mo sa ganda nito. Tapos kung bitin ka pa, ay pwede ka pa mag-hike ulit papunta naman sa may lighthouse para sulit.
Tapos kayo na lang ang bahala maghanap kung nasan ito. Then after namin mag-hike, ay dumiretso na din kami sa may Lamaw Cave habang low tide. Napakakalmado nga ng dagat at napakaganda ng mga dadaanan mo papunta dito. Then pagdating nyo sa may Lamaw Cave, ay pwede din kayo maligo dito. Then bago kami bumalik, ay dumaan pa kami sa Suwa Rock Formation para makapag-picture na din at makapag-swimming. Then after, nag-boodle fight kami malapit sa may feeder port. Sobrang solid nga ng lunch namin dito. Ang sasarap nga ng mga nakahain. Hinuli namin ito para mas solid yung gutom namin. Then after, 15 minutes away lang dito, ay dumiretso naman kami sa may Tanawan Falls. 20 pesos naman ang entrance fee nila dito at 20 pesos din ang parking fee. Tatlo naman ang option nyo papunta dito. Either isabak nyo sa matarik na lubak na daan yung sasakyan nyo at doon mag-parking malapit sa may falls, or mag-tricycle papunta dito, or mag-hike ka lang ng 15 minutes from parking area papunta dito. Sobrang solid nga dito sa may Tanawan Falls kasi malamig ang tubig kaya marirelax ka at tanggal ang maghapon na pagod mo. Sobrang linaw nga din ang tubig dito at pwede ka din tumalon kung trip mo. Then bago naman kami bumalik sa pinagstayan namin ay dumaan na din kami sa may bayan at namili na din kami ng iba naming kailangan sa may Dingalan Market. Dito, madami ding street foods na pwede niyong pagkainan kaya pwede din kayo ditong tumambay. So day 3, ito yung last day namin. Umakyat naman kami dito ng Dika Road para pumunta sa may grotto dahil 15 minutes away lang ito mula sa pinagstayan namin. Dito, wala na din kami binayaran since bayad na naman kami sa environmental fee na kasama sa tour package namin. Pero kung hindi pa kayo bayad sa environmental fee, 50 pesos lang naman ito. Inabutan pa nga namin dito yung grupo ng riders na kapwa ko taga Cavite. Mula nga dito sa may grotto, tanaw mo yung mountain at ocean view ng Dingalan. Kaya sobrang panalo dito. Then after, dumiretso naman kami sa Dikapanikian River. 15 minutes away lang din ito mula sa grotto. Bago mo nga marating ito, ay puro banking at maganda na view ang madadaanan mo. Maganda ang kalsada dito at walang lubak. At dito, no entrance fee ang ilog at walang parking fee. Tanging cottages lang ang babayaran nyo kung mag-a-avail kayo. Dito, napaka-refreshing ng ilog at napakalinaw. Ang dami pa ngang isda. Meron pa nga sila ditong hanging bridge na sobrang panalo pag narating nyo. Kaya overall, sobrang panalo talaga dito sa Dingalan Aurora. Pag narating nyo ito, tsak ako na babalik-balikan nyo. Dahil gaya ko, yung 3 days and 2 nights namin, bitin pa rin ako. So, paano nga ba pumunta dito? Just type in sa Waze or Google ang Talinden Cabanas at dadaling ka nanto dito. Or kung magkukumit naman kayo, ay sumakay lang kayo ng bus sa may Cubao na biyaheng Cabanatuan. At doon naman sumakay ng bus papuntang Dingalan Umiray at bumaba sa may kanto ng papuntang Talinden Cabanas. So for bookings and inquiries, message lang po kayo sa page ni Talinden Cabanas. And for more travels, just follow us for more and God bless.